Noong nakaraan ay 3 days ago, no, United Nations General Assembly at 10th Emergency Session, yung meeting nila tungkol po doon sa Palestine, na matagal na ang issue talaga to, mula nung magsama-sama ang Hudyo at Palestino sa lugar na yon, mga kapatid, at simula rin naging bansa sila 1948 at hanggang ngayon ay issue pa rin yan. At ang resolution ay sila po ay nagsabi sa Israel na itigil na yung occupation doon sa Palestine dahil illegal. So yun ang naging pasya ng United Nations. Ibig sabihin, yung sitwasyon ngayon ay masyadong malala na. Diba? O naalala po ninyo, ang United Nations ang naglagay kay Israel dyan sa lugar na yan bilang isang bansa. Pero dahil pinagbigyan nila mga Palestino doon sa West Bank, mga kapatid. Actually, ang Gaza ay tapos na, no? Sabihin, natupad na yung propesya patungkol sa Gaza. Ngayon naman, ang labanan ay sa Lebanon at Syria. Ngayon, itong mas closer sa bayang ito, walang iba ang Palestinian, na kung saan doon ay magkahalo yung Palestino at mga Israelita, sa bandang parte ng West Bank yan, west of Jordan, kaya West Bank, na pinapatigil na po yung occupation ng Israel. Ibig sabihin, yung autoridad nila doon para mamuno, pangunahan at pakailaman yung mga Palestino doon, ngayon ay pinapatigil na yan ng United Nations. So, isang mabigat na issue ito na talagang ang tinatawag po nating miraculous war ay mangyayari at mangyayari. So, nakita natin yung mga nakaraan, di ba? Ang Jordan ay tila kumakampi sa mga Israelita, no? Pero ngayon ay masyadong naudyukan ng mga Palestino ng Iran dahil galing sa Iran ay nagsasupply po sila ng mga baril doon sa mga civilian po doon sa Palestinian. Sasupply sila ng mga baril at ang nakaraan may mga namatay nga, ng mga Israelita, 3 yata yun. Yun ang nangyari na talagang umiinit na po, mga kapatid. Isipin mo, kabi-kabila na, at ngayon yung pinaka kapitbahay, walang iba, yung Palestine, yung West Bank ay inaarmahan na ng Iran. So yun, at matutupad, mga anak, mga kapatid, yung mga hula, darating po ang miraculous war, at handa po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na yon, dahil yan ang pinaka palatandaan natin. At kapag na-recover na po nila yung kanilang mga lupain, lilitaw ang 2 propeta, itatayo ang third temple. Then sa atin ay mag-aater ang 7 kulog para ihanda tayo sa tinatawag pong pag-agaw. Shall we say amen? Familiar ba kayo sa sinasabi ko?
Dapat maunawaan natin ito dahil kung wala tayong revelasyon sa bagay na ito, ay maiiwan po tayo. Dahil isa lang ang ibig sabihin niyan, na kapag wala kang revelasyon sa bagay na yan, ang ibig sabihin lang yan, wala kang intensyon para mapasama sa pagparito ng Panginoon. Naintindihan po natin? Wala kang plano. O kulang ang iyong pananampalataya, ang iyong langis. Kapag hindi ka nagprepara sa iyong sarili. Kaya nga, sabi nga ni Brother Johnson ngayon, ang daigdig ng simbahan ay masyadong abala sa pagpapaganda ng kanilang simbahan, sa kanilang mga music ministry. Pero ang Bride of Jesus Christ ay mas higit po silang po-focus doon sa pangakong pag-agaw. Dahil ito ang kanilang physical na kaligtasan. Shall we say amen? Physical. Salaman, kaagawin, at isasama sa pagparito ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya ako nasabing physical dahil hindi ka makakaranas ng dakilang kapighatian. Shall we say amen? Tayo ligtas na. Yung ating espiritu ay ligtas na. Pero kailangan ding iligtas po natin itong physical nating pangangatawan. Na kailangang mapalitan po ito ng maluwalhating katawan. Doon sa panahon ng pag-agaw. Ayon po tayo. Shall we say, praise the Lord? Purihin ang Panginoon. Sige po, at manalangin tayo sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat sa araw nito na patuloy kaming maharap sa iyong harapan, Panginoon, na bagaman may ilan na dumadanas ng kapighatian, gayon may naniniwala kami na hindi mo luluubin sa aming mga buhay na kami magbaliwala sa mga pangakong ito, Panginoon, kundi kami ipeprepara mo, Panginoon, ihahanda mo sapagkat lubhan napakalaga sa bawat isa sa amin ang mga bagay nito, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, ihanda mo po ang aming puso, ang aming isipan, aming pagkataong loob, Panginoon, upang minsan pang bumahagi ng mga salita ng buhay na siyang maglilinis at magpapabanal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Minsan pa ay ito'y hinilig namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yahshua HaMashiach. Salamat po, Ama. Amen. Shall we say amen? Praise the Lord. Ang gusto kong ibahagi, yamang malapit na pagparito ng Panginoon. Marami na tayong talakay na malalalim na bagay patungkol sa pagparito ng Panginoon. Ang pinangangamba ko lang ay baka may ibon na naaagaw ng mga salita. At kapag naagaw po ng ibon, ang tao po ng Diyos ay para bagang papabaya sa mga pangako. Kailangan ma-refresh tayo patuloy ng salita. Shall we say amen? Mas maigi refresh tayo dahil habang nagre-refresh tayo, hindi naman ibig sabihin binabalik lang tayo sa dati sa mga naunawaan natin, kundi
nagdadagdag, nagduduktong ang ating Panginoon upang higit lalong panghawakan po natin yung mga salita. Shall we say amen? So, kailangan maduktungan, kailangan lalong magliwanag ang mga bagay na ito. Praise the Lord. So, dito muna tayo. Prelude to new heavens and new earth. So, bago tayo makarating sa mga bagay na yan, importante may unawa po tayo sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Basahin ko po, sundan po ninyo ito, mga anak. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. Sino po ito? Yung when he shall have delivered up the kingdom to God, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Even the Father, when he shall have put down all the rule and all authority and power. Sa pagkakatagalog, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ito po, tinutukoy po ditong end, tinutukoy po ditong wakas, mga kapatid, ay yung wakas ng kanyang paghahari. Shall we say amen? Paghahari po ninyo ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan natin? At tandaan po natin, ito pa ang isang mahalaga dito, para maunawaan natin ang Biblia. Every good attributes ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sangayon po kayo? Maging ang paghahari ni Kristo, actually, ito'y paghahari ng Diyos ito. Tama, ipinagkaloob niya sa kanyang anak upang pagharian ang lupa. Shall we say amen? Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibinigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapahamalaan at kapangyarihan. So lahat yun, mga kapatid, simula sa panahong ito at hanggang sa panahon ng millennium. Shall we say amen? Yung mediator, sa kanya po ipinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay. At dito nga, darating ang wakas. Ibig sabihin, ang tinutukoy po dito ay wakas ng lahat ng kasamaan sa ibabaw ng lupa. Shall we say amen? At maging yung kanyang paghahari ay wawakasan. Shall we say amen? Dahil ang plano ng Panginoon, ang ating Diyos, mga kapatid, ay ito. Sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16, Sabi po dito, puputulin ko na lang, sapagkat tayo'y templo ng buhay, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad sa kanila
at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So ano ang mga relasyon? Magiging bayan, magiging Diyos siya, at magiging ating Ama. So yung terminolohiya, mga anak, na kagaya ng paghahari, tapos na po yun. Dahil ang paghahari ni Kristo ay may gamit po na rod of iron. Ibig sabihin pagdidisiplina sa sangkatauhan. Shall we say amen? Pero pagdating po doon sa eternidad, mga kapatid, na ang ating relasyon doon sa ating Panginoon Diyos ay bilang Ama, bilang Diyos, bilang ating tagapaglikha, at si Kristo naman bilang imahe ng Diyos, bilang panganay sa lahat ng magkakapatid. Naintindihan po natin? Yung salitang paghahari po doon, tapos na. Shall we say amen? Dahil pag sinabing paghaharian, didisiplinahin ka. Tama? Dahil sa panahon na yon, na kapag ka ang Panginoon Diyos ay sasalahat-lahat, mga kapatid, siya ang susunog lahat ng uri ng traces of sin sa ibabaw ng lupa. At si Satanas ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, itong lupang ito, mga anak, wala na pong traces of sin pagdating sa eternidad. Shall we say amen? So, madaling nadaya ang babae sapagkat si Satanas ay pinahintulutan pa ng Panginoon na magpanik-panaog sa ibabaw ng lupa. At doon sa halamanan ng Eden ay naroon siya. Shall we say amen? At pinahintulot ng Ama na subukan ang lahi ng tao. At sa panandalian ay nanagumpay siya. Shall we say amen? Pero yung panahong eternidad, mga kapatid, lahat ng traces of sins ay aalisin, itatapos sa dagat-dagatang apoy, mga anak. At ang makakasama po natin doon, walang iba, ang ating Panginoon Diyos na sasalahat-lahat, at si Kristo bilang panganay, bilang imahe ng Diyos na hindi nakikita, at tayo'y babahagi o makakabahagi sa tinatawag na river of water of life. Ibig sabihin, yung presence ng Panginoon Diyos ay nandoon na sa atin, at tayo tatawaging Tree of Life. Tandaan natin, ang Tree of Life, pwede mong i-apply ito sa ating Panginoon Diyos, kagaya na nangyari sa halamanan ng Eden. At ang Tree of Life, pwede mo rin i-apply sa ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo ng mga naligtas ay nakabahagi ng bagay na yan ni Kristo. Kaya sa pagdating ng panahon yun ng eternidad, mga anak, mga kapatid, bahagi po tayo sa Tree of Life. Pwede kang matawag
na tree of life. So, tuloy ko lang yung pagbasa, no? Sinaysay ko lang. Sa 25, sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. At sabi dito sa 26, ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Shall we say amen? Pag sinabing lilipulin ang kamatayan, sa panahon na kanyang pagta-turn over sa Ama ng lahat ng mga bagay, pag sinabing lilipulin ng kamatayan, ibig sabihin, hindi na pahihintulot ang kamatayan sa ibabaw ng lupa. So 27, sapagkat kanyang pinasukong lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Doon po sa panahon ng millennium. Nasinupil niya ang mga kaharian po doon, mga anak, mga kapatid. Meron pang pagbabaka doon. Meron pang pagbabaka. Meron pang mga sumasulungat doon. Kaya nga nabuo ang Gog and Magog, ano? Sabi si amen? Kaya nga nabuo ang Gog and Magog. Ibig sabihin na resurrect itong Russian nations. Muli silang dumami. Kaya nga Gog and Magog yung ipinangalan sa huling gera na yon. Na umatake sa bayan ng Diyos. Dahil sa millennium, meron pang templo. Shall we say amen? Naintindihan natin? Meron pang pag-aalay, meron pang pag-alala. At ang mga bansa ay pupunta doon taon-taon para dakilain ng Diyos kay Kristo. Iyon ang batas. At ang sasalungat, tandaan natin, 100 ang pinakabatang edad mamamatay o papatayin. Wicked na yon, yung 100 taon ng edad. Kaintindihan natin? Madalas natin binabasa yon, ano? Di ba? Pero para sa mga medyo nakakalimot, i-remind natin mamaya yan. Sapagkat kanyang pinusuko ang mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Millennium ito, millennial age. Dadapat kong sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinatangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Ibig sabihin, merong kapangyarihang kumilos kay Kristo. Tama? Shall we say amen? At kung ang lahat ng mga bagay ay napasuko na sa Kanya, kung magkagay ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag po ba ito? Mga anak. Kaya, yung katuruan na yung anak ay siya rin yung ama, isang napakalaking pagkakamali yon. Laban naman si Kristo, pag binasa po natin ang Biblia, talagang mapapansin natin na si Kristo, mga anak, mga kapatid, ay naghahayag ng mga bagay ng Diyos. Nagmamanifestar sa Kanya kung ano yung mga bagay ng Diyos na hindi nakikita. Shall we say amen? So dito, sa kawakasan ng kanyang paghahari, ay ibibigay na niya sa Ama. At sabi nga, sa eternidad, wala ng templo. Dahil sa loob ng 1,000 taon ay
pinahintulot lamang yung mga ganong mga bagay, pero sa eternidad, mga anak, mga kapatid, ay bababa ang ating Panginoon Diyos at siya ay sasalahat-lahat na. At wala na pong templo doon, but I believe na merong luklukan. Luklukan ng anak na siyang panganay at pinaka palatandaan ng presensya ng Panginoon doon sa bugtong na anak na yan. Ha? Saan po yan? Doon sa tinatawag na New Jerusalem. Mamaya babasahin natin. Sabi nga dito, for we are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, walk in them, I will be their God, and they shall be my people. So Isaiah chapter 65 verse 17, for behold, I create new heavens and new earth. Bakit heavens? Ano? Kasi simula sa pagdapo ng ibon at paglipad niya, heavens ang tawag doon, ano? At yung heavens of heavens naman sa sangkalangitan. For the former shall not be remembered, nor come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem. A rejoicing and her people a joy. Kanina, binanggit po si 17, new heavens and new earth. At lahat ng bagay daw, sabi doon, ay hindi na maalala o lumipas na. Ngayon naman binabanggit, sabi dito, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. So wala nang mamamatay. Tama? So say amen? Wala nang iyakan. Ngayon, pagdating dito sa verse 20, ito ang cueing natin para malaman natin sa loob ng paghahari ng Panginoon with a rod of iron ay meron pang mamamatay. Dahil umatras siya, mga kapatid. Sabi dito sa verse 20, there shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner, bumanggit siya ng sinner, being 100 years old, shall be accursed. So may sumpa pa, sapagkat may mga elemento pa sa panahon ng millennium na patuloy itinutuwid ng Panginoon. Shall we say amen? And they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyard and eat the fruit of them, and they shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat, for as the days of the tree, mga anak, mga kapatid, bumanggit siya ng days of the tree. Tandaan natin sa halaman ng Eden ay may 3 puno. Shall we say amen? At isa doon ay ang tree of knowledge of good and evil. Pero yung 2 puno doon ay
patuloy at patuloy magpo-provide ng buhay sa sangkatauhan. Shall we say amen? The tree that is good for food and pleasant to the sight. Yung pong physical na pagkain. At yung tree of life, walang iba. Yung presensya ng ating Panginoon Diyos na nagmamanifestar sa katauhan ng isang pari na si Melchizedek. Alam ba ninyo yan? Dahil ang manifestation ng tree of knowledge of good and evil ay si Satanas. At ang manifestation ng tree of life ay walang iba kundi si Melchizedek. Without the Father, without the Mother, without beginning of days, without end of life, but made like unto the Son of God. Si Melchizedek po, yung namamagitan. At sa halip, mga kapatid, na isumpang tuluyan at dalhin sa kamatayan ng mag-asawa, ay pinihisan niya ito at binigyan ng panibagong utos na kanilang dapat sundin upang maibalik ang buhay sa kanila at sa magiging lahi pa nila. So dito, makikita po natin sa 22, they shall not build and another inhabit. So nangyayari yan sa panahon natin. They shall not plant and another eat, for as the days of a tree are the days of my people. So anong tinutukoy niya dito? Days of a tree. Sa panahon nung sila'y inilagay sa halamanan ng Eden. Shall we say amen? Doon sagana kung hindi sila kumain ng tree of knowledge of good and evil. For as the days of a tree are the days of my people. A tree. Tandaan niyo yung term na ginamit, a tree. Ibig sabihin, isa lang yon, ano? Yung tree na yon, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos na nagmamanifestar sa pamamagitan ni Melchizedek. Sabi po dito, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Magtatayo pa ng mga kabahayan eh. Di ba? Magtatanim sila. Ngayon, ang tanong kasi dito kasama ka ba doon? Basta magtatayo ng bahay at maninirahan pa daw sa literal na bahay at magtatanim ng ubusan. Kasama ka ba doon? Kasama ba kayo doon? Hindi na po kayo kasama doon. Naintindihan natin? Dahil kayo ang New Jerusalem. Kayo yung mga bahagi nun. Kayo yung mga poste nun. Shall we say amen? Kayo yung pundasyon. Long spiritual Jerusalem. Sa 22, they shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Tandaan natin, pag sinabing elect, hindi lang para sa atin yon, kundi may mga mortal bodies pa na mabubuhay sa panahon ng eternidad. Shall we say amen? Kagaya ng aking naituro na, patuloy at patuloy magmumultiply ang lahi ng tao. Patuloy yon. Dahil hindi niya babawiin ang kanyang kaluwalhatian sa kalagayang mortal.
Shall we say amen? Dahil merong kaluwalhatian doon sa mga mortal people na yon. Na kapag ka pumanahan ng Panginoon Diyos sa kanilang kalagitnaan, doon mahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan nila. So, matutupad yung naudlot na plano ng Panginoon na pagpaparami. Naintindihan natin? Kasi at ano pa lang, paglagay niya ng babae at lalaki, naudlot na, nakailan na siya sa Satanas eh, tama? Shall we say amen? At doon nagsisilang na sila, mga kapatid, ng bagay na nagdadala ng hindi mabuti. Dahil na-insert na sa kaisipan nila ang mga maling bagay na in-introduce ng kaaway sa kanila. So, may babalik yon, mga anak, mga kapatid. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed. Ito yung keyword. For they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Manganganak pa? Shall we say amen? Manganganak pa. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. So ito ang kaibahan na makikita natin, na talagang makikita natin ng palatandaan na ang panahong ito ay hindi pa nagaganap, kundi mangyayari lamang ito sa panahon ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, the wolf and the lamb shall feed together. O, hindi mo pagsasama yan sa panahon natin. So, say amen. Hindi mo yan mapagtatabi dahil ang wolf ay napakabangis. Tama? Pero dito, nanginginain silang magkasama. Ayan. Mga ilustrasyon, mga kapatid. And the lion shall eat straw like a bullock. So mga kapatid, ang pagkain nga ng leon ay nabago na. Tama. Kakain na siya ng damo. And the dust shall be the serpent's meat. Ayan, nandito pa yung serpente. Tama? Magigigmaan mo siya. The dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, said the Lord. So bumanggit ng holy mountain, still naroon sila sa headquarters sa Mount Zion. Tama. Kaya lang, pagdating sa templo, kaya nga iningatan ito sa panahon ng Great Tribulation, di ba? Alala po ninyo, isa po dito, yung anointing of the most holy. Isa sa layunin ng Week of Daniel is to anoint the most holy, at walang sino bang maaaring pumasok doon. Tama? Hanggang matupad ang mga bagay. Ibig sabihin, hanggang matupad ang pagparito ng ating Panginoon. Dito. Hanggang sa pagbaba niya. So, na-preserve po yun, mga anak. Yung templo na yon. Pero, yun po ay mawawala na ng saysay pagdating ng eternidad. Mamaya, mababasa natin. Isa pa, chapter 66, verse 22, lang Isaiah. For as the new heavens and the new earth, which I will make
shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from the new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. So meron pang pagsamba doon, yung tinawag ng kapahingahan ng Panginoon. Ano? And they shall go forth and look upon the carcasses of men that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. So yun, yung mga taong ito na masasama na lumaban sa ating Panginoon ay itinapon po doon sa dagat-dagatang apoy. Zechariah chapter 14 verse 8. So alam natin, chapter 12, nagsimula ang Zechariah, no? Nung pinag-aralan natin. So makita natin doon yung tinatawag na miraculous war. Then, ipinakita din ni Zechariah sa chapter 13, yung paglitaw ng dalawang propeta. Then, ipinakita ang Great Tribulation. At ipinakita rin ang pagbaba ng ating Panginoon. Sa verse 8, sabi po dito sa verse 7, but it shall be one day which shall be known unto the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Tuloy ko. And it shall be in that day, the living waters shall go out from Jerusalem. So ito na, mga anak. Yung living water na yan, walang iba. Ang anointing ng Panginoon Diyos ay bahagyang bumaba sa Jerusalem. So ang layunin nito para muli niyang i-restore sa loob ng 1,000 taon, unti-unti maibalik o tubusin ang lupa na maibabalik sa Kanya hanggang sa panahon ng eternidad. Tuloy ko. And it shall be in that day that the living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In the summer and in the winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name one. Isang pangalan na lamang ang gagamitin. Ano? At the name of the Father is the name of the Son. Ang Panginoon Diyos ay maghahari, at yan ay sa katauhan o sa pamamagitan ng Kanyang imahen. Walang iba ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Shall we say amen? So dito makikilala natin na higit na malaliman si Kristo, mga anak. Hindi lang siya basta anak ng Diyos, kundi He is the image of the invisible God. Tama? Labagaman anak siya, pero yung kalawalhatian ng Panginoon Diyos ay nahahayag o inihahayag sa pamamagitan niya. Sabi sa amen. Kaya tama yung sinasabi na two sides of a coin, Brother Johnson. Ang mali lang doon, ang tinitignan lamang ng tao ay yung one side. Ibig sabihin, pinaghalo. And the land
shall be turned as the plain from Jeba to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up. Yung Jerusalem po, may tataas. Dahil, tandaan natin, marami ng kaganapan dito bago dumating ang Panginoon, di ba? Kung mababasa po ninyo ang Isaiah, talagang niyug-yug niya ang lupa eh. Tama? Inalog niya ang lupa, mga anak, mga kapatid. At yung mga bundok ay nagsisilipat. Tama? Shall we say amen? Ganon ang nangyari. Ganon kung paano binago ng Panginoon at pumasok ang bago pumasok ang millennial age. Tama po? At sabi pa ni Isaiah, only few men slept. Kukunti na lamang ang naligtas na tao. Tama? Yung 2/3 ba yan o 1/3 ni Israel at yung mga bahagi pa na matutuwid ng mga tao sa iba't ibang dako na mundo, mga anak. So mahayag si Jerusalem, and it shall be lifted up and inhabited in her place from Benjamin's gate unto the place of the first gate unto the corner gate, and from the tower of Hanael's onto the king's wine presses. So meron doon talaga na pisaan ng ubas sa panahon na yan. 11, and men shall dwell in it. There shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Tandaan po natin dito si Sikaria, hindi pa siya bumabanggit ng New Jerusalem. Tama ba ako? Shall we say amen? Hindi pa siya bumabanggit ng New Jerusalem. Tama? Kundi ito'y literal na Jerusalem pa ito. Tama? Dahil nandun pa ang templo. Tama ba? Amen? At nandoon ang Panginoon na nakaluklok sa kanyang trono, at nandoon ang tribes of Israel nakahatol sa sangkalupaan, at naroon din tayo. Sabi ng Panginoon na sino man magtagumpay ay luluklok na kasama ko sa aking luklukan. Shall we say amen? Praise the Lord. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. So meron pang lumalaban eh. Naintindihan natin? Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their tongue, in their mouth. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold everyone on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. So nagkaroon na ng tatwaan doon, mga kapatid. Dahil alam nila ang kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa Jerusalem. And Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold, silver, apparel, in a great abundance, and so shall be the plague of the horse and the mule, of the camel and of the ass, and of all the beasts that shall be in distance as these plagues. And it shall come to pass that everyone that is left of all nations, which shall come against Jerusalem, shall even go up from year to year. So ito po, Tagalogin natin sa 16 ha. At mangyari na ang bawat maiwan sa lahat ng mga bansa na naparoon laban sa Jerusalem. So ito, yung mga dating rebelde ang ibig sabihin. Anong gagawin? Ay aahon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin
ang mga kapistahan ng mga balag. Ibig sabihin, may mga nabago sa buhay nila doon sa mga righteous people na ito, mga anak. Kasi may humahalo pa doon eh. May humahalo pa na maaring sa pamamagitan ng rod of iron ay masupil yung gawa ng kanilang mga laman. Yun ang purpose eh. Kaya nga rod of iron, paiirali ng kautusan doon dahil susupilin ang makamundong laman ng tao. Na bagaman, kasi sabihin na natin matutuwid yan eh. May mga weakness of the flesh pa yan. Maliban doon sa mga glorified body at pinanahanan ng banal na Espiritu Santo. Naintindihan natin? Ngayon, sino-sino ba yon? Unang-una na doon, yung bride. Tama? Ang kasunod, yung white robe saints. Sabihin na natin, yung 144,000. Mga selyado yan ng Espiritu Santo. Tama? But the rest, yung few men left na yon, wala nababanggit ang Biblia na sila'y binautismuhan ng Espiritu Santo. Kundi, itinalaga sila para magmana ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, may tendensiya na magkakaanak sila, mga kapatid, at dadami. At yan ngayon, ang babaka sa panahon na yan ng Gog and Magog. Nakasindami ng buhangin sa dagat ang nalipol doon. Tama? Isipin na lamang ninyo, sa pagsisimula ng 1,000 years, sabi po doon, there are few men left. Kakaunti na lang, di ba? Pero saan lang galing yung sindami ng buhangin? Sa dagat na pinuksa ng Panginoon at the end of 1,000 years. Ibig sabihin, yung kanilang mga offspring at isinilang na hindi nagpasakop sa katuwiran. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. So, kita natin, di ba? Ang Panginoon ay humahatol, tama? Sige. Kapag hindi kayo pumunta rito, hindi ko kayo bibigyan ng ulan. Ano ibig sabihin nito, mga anak, mga kapatid? Meron pa rin mga sumasalungat sa millennial age, tama? Shall we say amen? Bagaman ang hari ng mga hari, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos ay inalog niya ang lupa at laksa-laksang tao na namatay. Pero sa kabila noon, mga kapatid, patuloy na nagmamatigas. Shall we say amen? Yan ang nature ng tao mapagmatigas Wag po tayo magmamatigas sa Diyos. Minsan nga, nakakilala na nga ng katotohanan patuloy pa rin nagmamatigas Tama po ba? Sumunod tayo sa iniutos ng banal na aklat para hindi po tayo hatulan ng Panginoon. At hindi po tayo makapanghawa ng sinuman. And if the family of Egypt go not up and come not, they have no rain. Pag walang ulan, ay walang bunga ang pananim. O walang pananim. Tama? Ibig sabihin, walang makakain. Tama? So, nasaan tayo? Nasa millennial age. O 1,000 years na paghahari ng Panginoon. There shall be no, sabi dito, and come not that have no rain, there shall be a plague. There shall be the plague. May salot pa rin Tawa. Shall we say amen?
Sasalutin sila ng Panginoon. Wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of the tabernacles. Meron palang pistahan na pinapaira ng Panginoon Diyos. Tama? Bakit nakapokus siya sa Egypt? Dahil yun ang gumapos sa kanila para magselebra ng mga kapistahan sa ilang. Tama? Kaya Egypt yung binabanggit po dito para magpaalala sa kanila sa mga kaganapan doon sa panahon ni Paraon. Tama? Shall we say amen? And this shall be the punishment of Egypt and the punishment of all nations. Shall we say amen? Ang mga bansa ay dadanas pa ng rod of iron ng ating Panginoon. The punishment of all nations shall come. Sa pagkakatagalog at paparurusahan ang lahat ng mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Sa 20, sa araw na yaon magkakaroon sa mga kampamilya, mga kabayo, kabanalan sa Panginoon. Ayun. Amen? Ha? Kabanalan sa Panginoon. At ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng tasa sa harap ng dambana. Like the bowls before the altar. Mga golden bowls yun. Tama? Shall we say amen? Ha? Hindi na literal na palayok na nababasag. Sabi nga ng Panginoon, aking ng ginto, akin ang pila, akin ang mga mamahaling bato. Mga kapatid, lahat ng mga bansa magdadala ng tribute po doon para dakilain ang hari ng mga hari. At ang bayang Israel ay mananagana sa panahon na yan. Tama? Amen? Especially yung 12 tribes na nasa physical na kalagayan. Tama? Sabi say amen. Dahil tayo do'y glorified body na eh. Tama po ba? Ha? Amen. Bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aariing banal sa Panginoon ng mga hukbo. At silang lahat na nangaghahain ay magsisiparoon at magsisikuan iyon at magpapakulo. At sa araw na iyon ay hindi na magkakaroon pa ng Kananeo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo. Intindihan natin? Hindi na raw magkakaroon ng Canaanite in the house of the Lord. Ha? Intindihan natin? In the house. In the house. Ibig sabihin sa lugar na yon. Tama? Specific place pa lang yon. Siya ba say amen? Dahil ang kasalanan sa lupa hindi pa itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Naintindihan natin? So punta tayo sa Book of Revelation ngayon, mga anak. Sa prelude of the millennium and eternity. So ito, Revelation chapter 20, sa 21 na tayo. Ito na po yung new heaven and new earth. And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Shall we say amen? Wala na. Lumipas na. Tama. Bakit? Sapagkat ibinulid na sa dagat-dagatang apoy ang kaaway. Shall we say amen? At ang lahat ng masasama na hindi nakatala sa aklat ng buhay.
Sabi sa amen. So wala nang pressure. Tama? Wala nang bakbakan. Ha? Saan yan? Sa new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So bakit ganun ang pagkakasabi? Tandaan natin, ang mga pangitaing ito sa panahon ni Juan, ang familiar sa kanyang dagat ay ang Mediterranean Sea, maging ang Red Sea. Saan ba tayo? Bakit nasabi niyang there were, sabi niya, and the sea is no more. Bakit niya nasabing ganon? Dahil nabalanse na po ang panahon. At yung katubigan ay ibinukod na ng Panginoon doon sa kaitaasan. Kaya nga hindi na ang tao makaramdam pa ng sobrang init, ano? Amen? O tag-ulan dahil binilansin na ng Panginoon yung panahon. The sea is no more, sabi po dito sa isang translation, ano? For the former heaven and the former earth had passed away, and the sea is no more. Pero yung dagat na nasa isip ni Juan, maaaring yung Mediterranean Sea na napagkalawak-lawak, di ba? Shall we say amen? Ha? Kasi kung aalisin mo ang dagat, saan titira yung mga isda? Shall we say amen? Ha? Dahil sa isang banda, talaga nilikha ng Panginoon ang dagat para panirahan ng mga hayop sa katubigan, mga anak. So, liliit lang yung bodies of water. Tama? Ha? Liliit lang yung bodies of water. Sabi pa ng isang commentaries, mga kapatid, na naniwala naman ako sa kanya dahil ang tinutukoy doon ay yung oceans. Tama? Ha? So sa akin naman, yung mga familiar kay Juan na naglalaki ang dagat, yung Mediterranean Sea, yung tabi ng Israel, Mediterranean Sea. At yung isa pa, sa parteng baba, yung Red Sea. So ito na yung pangako, ano? Sabi nga ni Pedro, but according to His promise, we wait for a renewed heavens and renewed earth in which righteousness dwells. So yan. Ito yung pinapangarap talaga ng mga lingkod ng Panginoon Diyos. But for the meantime, sila'y dumadanas. Sipin natin yung pagtitiis nila, mga anak. So verse 2, and I, Yohanan, saw the set apart city, renewed Jerusalem. Ito na, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, ito bang Jerusalem o Jerusalem na binabanggit po dito ay yung literal? Hindi na po. Amen? Hindi na po. Sabi dito, coming down out of heaven from Elohim, prepared as a bride adorned for her husband. Mga kapatid, ang New Jerusalem na binabanggit po dito
ay nanggagaling sa kaitasan. Tama? Ha? Prepared as a bride adorned for her husband. Sino ang husband? Ang Panginoon Diyos. Tama? Ha? Ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang manifestasyon ng Panginoon Diyos. Shall we say amen? Prepared as a bride adorned for her husband. New Jerusalem. Sa sa chapter 3 verse 12, basahin ko lang. And he who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Supporting post pala tayo doon. Sa tahanan ng Diyos. Dwelling place sa temple of Elohim. Shall we say amen? And he shall by no means go out, and I shall write on him the name of my Elohim and the name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem which come down out of heaven from my Elohim, my renewed name. Si Kristo po yan. Bagong pangalan si Kristo. At tayo'y sa Panginoon Diyos sa panahon na yan. So verse 3 ng chapter 21, and I heard a loud voice from heaven saying, see, the booth of Elohim, o yung tabernacle, the tabernacle of Elohim, o yung tabernacle na makapangyarihan sa lahat, is with men. So we say amen. So ibig sabihin, yung literal temple na tinatahanan ng Panginoon Diyos sa lumang tipan at hanggang sa panahong ito, mga kapatid, na tinatakan sa millennial age o sa panahong ito ng dalawang propeta at hanggang sa millennium, mga kapatid. Sabi dito, I heard the voice from heaven saying, see, the booth of Elohim is with men, and he shall dwell with them, and he shall be his people, and Elohim himself shall be with them, and be their Elohim. So, binabanggit po dito, dito po sa Book of Revelation din, chapter 22. So verse 22, chapter 21, verse 22, and I saw no dwelling place in it. Wala na pong templo. Tama? Ha? So we say amen? Wala lang gamit. For Yah, El Shaddai, is its dwelling place. Siya na. Mga kapatid, bumaba na sa ibabaw ng lupa ang Panginoon Diyos. And the Lamb. Yung chapter 21 verse 22. Ilang beses na binanggit po yan na wala ng templo. Tuloy ko lang yung pagbasa, ano? So isa ito. I heard a loud voice from heaven saying, see, the booth of Elohim is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and Elohim
himself shall be with them and be their Elohim. Pag sinabi kong Elohim, ibig sabihin po niya ay makapangyarihan sa lahat. The Almighty. Ha? Tatandaan ninyo para hindi na ako nag-uulit-ulit. And Elohim shall wipe away every tear from their eyes. And there shall be no more death. So ito, di ba? Pero pag umatras tayo, mga kapatid, sa chapter 20 ng Revelation, makikita po natin doon, ang daming patay doon, itinapon sa dagat-dagatang apoy. Tama? Hinatulan sila. Pero dito, Elohim shall wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more death, no mourning, wala nang mamamatay, nor crying, walang paglalamayan, and there shall be no more pain, for the former matters have passed away. Shall we say amen? Kaya nga, renewed heaven and renewed earth. Tama po. At yung New Jerusalem, isa rin bago ito na makikita natin doon, na bumababa galing sa Diyos. Tama? So, hindi ito literal na Jerusalem. Naintindihan natin? Pag sinabi mong Jerusalem is a place of refuge, ito ang takbuhan, ito ang puntahan para sila'y makabahagi ng punong kahoy ng buhay. Tama po ba? Shall we say amen? Dahil ang punong kahoy ng buhay doon, walang iba kundi si Kristo, ang Diyos, at tayo. Yun ang place of refuge. Sino naman yung papasok sa lugar na yan para sila'y ma-sanctify? Yung mga mortal people. Shall we say amen? Dahil yan ang purpose kung bakit may tinatawag pa ditong New Jerusalem. Dahil ang Jerusalem na pinapadiran nung araw, pero ngayon wala na yung pader na yun, para maging taguan nila. Para maging saklolo nila ang Panginoon Diyos doon sa loob na yon ng templo. Para mailigtas sila sa kamay ng mga kaaway. Para maging safe sila. So yan layunin. Ngayon, bakit ginamit pa rin yung salitang New Jerusalem? Para itong mga mortal people na may mga taglay na kahinaan sa kanilang mga flesh ay hihigi ng saklolo sa inyo. Shall we say amen? Kayo yung tree of life. Si Kristo ang tree of life. Ang Diyos ang tree of life. Bakit ko nasasabi yun? Dahil ang Diyos ay namamahay sa atin Tama. Tuloy kong pagbasa. No more pain, no more death, no more mourning, no more crying, for the former matters have passed away. And he who was sitting on the throne, may trono. Shall we say amen? Shall we say amen? May trono. Ibig sabihin, yun yung physical na bagay para makita ng mga tao na nandyan ang Ama at iyan nakalukluk dyan, walang iba, ang anak ng Ama. Shall we say amen? He who was sitting on the throne said, "See, I make all things new." And he said to me, "Write, for these words are true and trustworthy." True. At makatotohanan, mapagkakatiwalaan. Verse 6, and he said to me, "It is done. I am the Aleph and the Tau,
Hebrew calendar po yun. Pero sa Greek I am the Alpha and the Omega. Ibig sabihin nun, the beginning and the end. And to the one who thirsts, I shall give of the fountain of the water of life without payment. So yung water of life na yun, which is the presence of the Holy Spirit. Shall we say amen? Yung river of life na yun, o water of life, mga anak. Tandaan natin, kasi hindi rin naman nawawala dito yung literal na water sa eternity. At hindi rin nawawala yung literal trees. Kaya nga sabi ko kanina, ang maiiwan po doon, sa panahon na yon ng puno, ay yung tree that is good for food and pleasant to the eyes. Yung kinakain natin. And the tree of life. Tama. Yung isa doon, yung knowledge of good and evil, itinapon na po sa dagat-dagatang apoy. Ulitin ko lang. Kaya may dalawang puno dito, mga anak. At may dalawang uri ng tubig. Yung literal tubig na nagbibigay ng ginhawa sa atin, sa physical na katawan, at yung spiritual water, walang iba, ang banal na espiritu na siyang ating comforter. So we say amen. Purihin ang Panginoon. Sana maintindihan natin to dahil napaka-plain lang naman ito. Dahil hindi kagaya ng araw na talagang sasakit ang ulo mo at tatamarin ka ng basahin dahil hindi mo nga maintindihan. It is done. I am the Aleph and the Tau, the beginning and the end. And to the one who thirsts, I shall give of the fountain of water of life without payment. The one who overcomes shall inherit all this, and I shall be his Elohim, and he shall be my son. You see? Yung relasyon, mga kapatid, Father and the Son, katulad nung panahon na yan sa halamanan ng Eden. Tama? Father and Son, ang relasyon. Pero nagsimula silang tumawag sa pangalan ng Panginoon dahil sa pagkakasala ng tao. Naintindihan po natin? Doon na siya, hindi na tayo tatawag Panginoon doon, kundi Ama. Ama na natin siya. Tama? Hindi na siya Panginoon natin. Tapos na yung mga bagay na yon. Pinahintulot lang yon. Sige nga sa literal, yung tatay mo ba tatawagin mong Panginoon? Di ba? Hindi. Anong tatawagin mo sa tatay mo? Ama. Tama ba? Shall we say amen? Amen. Lipas na po yon sa paghahari ni Kristo. You shall be my son. At sabi pa, saan ba yun? Sinasabing, ako'y kanyang magiging ama at siya naman ay aking magiging anak. Sino nakabasa nun? Hindi ko nababasahin. Hindi ko makita eh. So, punta lang natin. Shall we say amen? Praise the Lord. Tatay natin siya. Ama natin siya. Verse 8, but as for the cowardly and
untrustworthy, and abominable, and murderers, and those who whore, and drug sorcerers. Yung mga drug sorcerer, mga kapatid, nagpapainom ng mga maling gamot. And idolaters, and all the false, their part is in the lake which burns with fire and sulfur, which is the second death. Ayun, mga kapatid, itinapon na sila doon. Tama? Hindi na sila kabahagi dito sa renewed heavens and renewed earth. Sa verse 10. So, sa 9. So, nabanggit natin dito, may second death, Bakit may second death? Dahil i-resurrect sila Shall we say amen? Doon po, at the end of little season, i-resurrect sila ng Panginoon Diyos. So, white throne judgment. I-resurrect sila para hatulan. Bubuksan doon yung mga aklat at sinawang masumpungan na hindi kasama sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy ayon sa kasalanang ginawa nila. Yun ang kanilang pagdurusahan sa lake of fire. Naintindihan natin? Ayon sa kanilang mga gawa sila hinatulan. Ito yan. So, white throne judgment. Sasalain sila dyan bago pumasok ng eternidad. Tuloy ko lang. And one of the 7 messengers who held the 7 bowls filled with 7 last plagues came to me and spoke with me, saying, "Come, I shall show you the bride, the Lamb's wife." Shall we say amen? Sino yung nagpakita sa kanya kay Juan? Ng kasintahan, ng asawa, yung isa sa 7 messengers na may hawak ng 7 bowls filled with 7 last plagues. So, ibig sabihin, nandito yung panahon na yun. Nandito. Tama. Yan, yung panahon na yan. Bago mag-millennial. Dahil dito ibubuhos as 7 last plagues. So, say amen. Liligligin. Dahil may pagbabagong gagawin ng Panginoon sa millennium hanggang sa pagpasok ng eternidad. Huwag niyang isipin na ganun pa rin ang sitwasyon, Kasi sa eternity, marami nang nabago. Wala nang ang dagat Di ba? Tama ba? Ito, tuloy natin. So yung bumababa galing sa langit, walang iba kundi ang bride. Tama? The Lamb's wife. Hindi literal na Jerusalem. Shall we say amen? And he carried me away into the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the set apart Jerusalem, descending out of heaven from Elohim, having the esteem or having the glory of the Almighty. And her light was like the most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Nagniningning siya.
Shall we say amen? Shall we say amen? Iba na yung kanyang itsura, mga kapatid, kumikinang na. Dahil yung glory of the Father nasa kanya ng mga anak. Tama? Shall we say amen? So, bilanggit po dito, ito yung komposisyon ng New Jerusalem. Having the esteem of Elohim, and her light was like the most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal, and having a great and high wall, having 12 gates, and at the gates 12 messengers, and the names written on them, which are those of 12 tribes of the children of Israel. So, representation lamang ito, mga anak. Mga kapatid, huwag nating i-literalize ito. Tama. Dahil ito'y binubuo ng mga sons and daughters of God. Sabi sa 13, 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Ibig sabihin, meron mga designation lamang po doon ito'y para doon sa mga papasok na mga mortal people para makipag-fellowship sa Panginoon. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 emissaries of the Lamb, yung name of the 12 apostles. Ibig sabihin, representation lamang yan, mga kapatid. Dahil hindi lang naman 12 yung naligtas eh. Dahil 12 tribo at 12 apostol. Kung hindi, yung mga nagtataglay ng damit, lino, at yung nagtataglay ng damit o yung balabal na puti, mga kapatid. Ibig sabihin yung eternal life. Naintindihan natin? Kaya kami iba-ibang distinction sila. O iba-ibang posisyon. So ito, tuloy ko lang yung pagbasa na. So 14, and the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 emissaries of the Lamb. And he who spoke with me had a golden measuring rod to measure the city, and its gates, and its wall. And the city lies four-cornered, and its length is great as its breadth. And he measured the city with a rod 2,200 kilometers. Sa King James, ito, had a wall great high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and the names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So ituloy ko sa 16, and the city lieth 4 square. So pag sinabi nating 4 square, kudrado po yun, And the length is as large as the breadth, and he measures the city with the reed. 12,000 furlongs, the length and the breadth and the height of it are equal. So, pantay-pantay. So, perfect square po yun, mga anak. Symbolizing lahat ng mga namamahay po doon ay pawang sakdal. No?
Shall we say amen? Yung perfect square na yun. Yan ang sinisimbolo po no, mga anak, mga kapatid. And he measured the wall thereof 144 cubits according to the measure of a man, that is of the angel. So sinisumukat ng 144,000, walang iba kundi ang anghel. Ano? Kaya ang Panginoon Diyos ay gumagamit ng numero. Tama ba? Yung 12 tribes. Yung 12 apostles. Yung 144,000. Yung mga bilang Tama? Shall we say amen? So sila po, mga kapatid, ang magiging entrance sa panahon na yan. Alang eternidad. So makikita natin dito, and the building of the wall of it was a jasper, and the city was pure gold like unto clear glass, and the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third. So yung mga bato na ito, mga anak, na naghahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. And the 12 gates were 21, and the 12 gates were 12 pearl. Every several gates was of one pearl, and the streets of the city was pure gold, as it were transparent glass. Sabi sa 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Yan. Nagniningning. Di ba si Kristo nagbagong anyo, di ba? Nasilaw yung mga alagad doon sa Transfiguration, mga kapatid, di ba? Shall we say amen? So, ganun din tayo. Sabi nga, kung paano siya, kung ano siya ay magiging ganoon din tayo kapag nakita natin siya. So, dito sa 24, and the nations of them which are saved, so may mga nangaligtas, shall walk in the light of it. Sino yung mga naligtas? Yung naligtas dito sa panahon ito na hinatulan ang mga masasama sa panahon na yan ng little season. Naintindihan natin? The nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the king of the earth do bring their glory and honor into it. May mga hari pa nga Tama. And the gates of it shall not shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. May mga bansa pa. Patuloy pa rin kung ano yung ginagawa sa millennium, na pumaparoon sila, lumalapit doon sa luklukan ng hari ng mga hari. Sa templo, nag-aalay ko doon, pero dito iba na. Doon na sila sa New Jerusalem, mga kapatid, yung pinaka-headquarters. At yan na ibinubuo ng unang-una yung bride. Si Kristo naroon. Ang presence ng Ama naroon. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or make it a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So pawang mga hinirang po ng Panginoon Diyos, yung binubuo ng New Jerusalem. Shall we say amen?
Ha? At nakita natin, mayroong pa mga mortal people na paparoon upang bumahagi. Ito, tuloy natin ha. Sa 22. Chapter 22. And he showed me a pure river of water of life. Meron ng river of water of life. Shall we say amen? Ano ito? Dahil ito i-spiritualize natin dahil ang description nito ay yung makalangit. Bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Yun ang description tama? So ito'y pawang spiritual ito. And he showed me a pure river of water of life. Walang iba kung hindi ang banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos. Tama? Clear as crystal proceeding out of the throne of God and of the Lamb. So may trono. Bilang palatandaan na nandiyan nakaupo ang kordero. Tama? Na siyang wangis ng ating Panginoon Diyos. Pero, speaking of temple, tayo na yung templo. Wala na. Tama? Ilang beses bilanggit yan. Tama? I saw no temple therein. Wala nang templo doon. In the midst of the street of it, tandaan po natin, nung bumaba itong New Jerusalem na ito, natural, may bababaan siya. Tama? Bababa siya sa bagong langit at bagong lupa. Tama po. Ha? Kasi may panalawang ibang pastor na nakikakilala ko, mga kapatid. Na ang inisip nila, na kapag sinabing paparoon tayo sa langit, ay hindi na tayo babalik dito sa ibabaw ng lupa. Akala nila, pagpunta natin doon na tayo magpakailan naman. Hindi po, mali po yun. Muli tayong babalik dito. Tama, lilinisin lang ito ng Panginoon para mapanahanan po ng mga taong matutuwid, ng mga pinili po ng Panginoon Diyos. So may ugnayan ng spiritual at yung literal, physical. Tama? May ugnayan na. Tama? Langit at lupa, may ugnayan na dito, mga kapatid. In the midst of the street of it, kaya kami kalina Tama? And on the either side of the river, magkabilang pangpang, was there the tree of life. So, ibinalik ang tree of life. Tama? Sa katauhan nino. Ha? Kayo. Yung tree of life na yan. Shall we say amen? Si Kristo ang tree of life na yon. Ang presensya ng Diyos ang tree of life na yon. Tama. Shall we say amen? Amen. Kung maalala po ninyo, yung tree of life na yan na nagmanifest sa katauhan ni Melchizedek. Pagdating ng panahon, yung tree of life na yan, magmamanifest sa katauhan ni Kristo at sa katauhan ng mga anak ng Diyos. Naintindihan natin? There, that tree of life, in the midst of the street, and on the other side of the river, tandaan natin, nang likhain ng Panginoon Diyos ang Eden, may mga puno, tama? Meron bang river sa panahon na yan ng Eden? May 4 na river na binabanggit doon, tama? Na yung river na yon, nanggagaling sa Eden na yon, para magdilig ng mga halaman. Dadalo yun sa Arab world, mga kapatid, para magdilig ng mga halaman doon. So, ganun ang gagawin ng Panginoon pagdating ng panahon sa eternidad.
Dahil ang sentro ay doon sa New Jerusalem na bubukal yung tubig na yan at aagos magdidistribute sa sangkatauhan ng tubig ng buhay. Kasamang umaagos doon yung literal na water, mga kapatid. Para naman doon sa nakita ni Ezekiel, chapter 47 po yon. Saka natin isa-isahin. Para naman yon sa mga literal trees. Pero dito, sabi ko nga, ito po ay spiritual things ito. Naintindihan natin? Ha? The tree of life which bear 12 manner of fruits. Kasi makikita mo dito, tree of life lang eh. Pero yung nakita na Ezekiel, trees, pero the same description. Hindi ko na muna basahin. Pero dito, generic tree of life. Dahil ang Diyos ay sumasa atin na. Tama? Ha? Which bear 12 manner of fruits. Ano yun? Yung fruit of the Spirit. O yung power of the Holy Spirit na nandoon sa mga anak ng Diyos. At sabi po dito, which bear 12 manner of fruits, yung 12 fruits of the Spirit, and yielded her fruit. O namumunga, o nagbibigay ng bunga, every month. So, merong scheduling, Amen? Dahil ang layunin yan, para doon sa mga sasamba pa, yung mga mortal people. Tama? Yun ang layunin doon. Tama? Shall we say amen? Kasi tayo na yung place of refuge eh. Ang layunin ng place of refuge na yan, para sa mga mortal people na magpapatuloy pang mamuhay sa panahon ng eternidad. Naintindihan po natin? Sila ngayon na magtatamasa ng mga bungang ito na ibinubunga ng spiritual tree. Naintindihan natin? Ha? Amen. Ang Espiritu ang bumubuhay. Tandaan natin yung mga bagay na yan. Ha? Kaya may buhay yan, may Espiritu yan. Naintindihan natin? So yung flow of the Holy Spirit kasabay ng daloy ng tubig na yan, mga kapatid, aagos sa lahat ng pananim at magbibigay ng buhay. At hindi lang yan, buhay sa spiritual na para doon sa mga mortal people at magbibigay buhay sa bawat puno, magbibigay ng bunga para din doon sa mga mortal people. Shall we say amen? Hindi ba? Sabi nga ni Zacarias sa kanyang binhi, ay mananatili magpakailanman. Tama. Na kahit na kayo glorified body na, hindi na kayo pwede manganak. Tama. Shall we say amen? Hindi na mag-aasawahan pa, sabi ng Biblia. Pero yung mga mortal people doon, sila yung magpapatuloy. Itutuloy lang nila yun na udlot sa panahon ilang puno. Ay, intindihan natin? Yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Sabi nila, wala lang kamatayan, wala lang sakit, wala lang karamdaman. Pero sabi dito, for the healing of the nations. Ibig sabihin lang, mga kapatid, dahil ang tao'y isinilang na mayroong weakness doon, nayari sa alabok, sino ang magpapatibay sa kanila? E di yung dalawang puno,
Tama? Naintindihan natin? Yung dalawang puno. Kakain sila ng punong kahoy. Yung mga bunga. Tama? At yung isang spiritual tree, walang iba. Yung inyong mga gabay, yung inyong pagpapatnubay bilang mga puno ng Diyos sa panahon na yan. Bilang mga pare. Hindi ba sabi doon? Tayo'y ginawang mga pare. Shall we say amen? Nabasa ba ninyo yun? Gagawin tayo mga priests. Yun ay naganap sa panahon na yon. Tama? Kayo ang magbabantay doon sa mga mortal people para maingatan sila at hindi na mauulit pa yung nangyari sa halamanan ng Eden. Shall we say amen? Sa verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb. Isa lang yung trono tama? Kasi ang Diyos nakaluklok doon sa kanyang bugtong na anak. Tama? So, may trono, representation lamang, para ang ating Panginoon ay luluklok doon upang makilala yung kanyang autoridad at kapangyarihan. Tama po. Pero wala nang templo. Shall we say amen? Yun ang wala na. Pero luklukan, baka ilang beses binabanggit may luklukan ng hari. Shall we say amen? There shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. So, yun mga kapatid. Maghahari tayo, sabi doon, magpakailan-kailanman. Shall we say amen? So yun, may mga bansa pa. Ilang malinaw doon. Ayan, no more death, no more mourning, no more crying, no more pain. The former matters are passed away. Pero sa millennium, napakaraming patay. Dito, sa paghahari ni Kristo, daming pinatay dyan. At magiging ano natin siya? Anong relasyon? Father and Son. Shall we say amen? Si Kristo the Lamb bilang firstborn. Then yung bride, yung white robe saints, tribulation saints, yung 12 tribes of Israel, yung 144,000, yung mga righteous people, sila po, ito yung mga mortal bodies, yung righteous people,
Ito yung mga naligtas sa dakilang kapigatian at sila po yung mag-multiply sa panahon na yan ng eternidad. Malinaw po ba? Sabi 7, sila po yung magpaparami doon. But I believe na kung ino-restore ng Panginoon yung mga bagay na ito para sa tao, I believe may babalik din yung tinatawag nating kautusan ng Tree of Life sa paraan ng reproduction purposes. May babalik yon. Tama? Ha? Wala na yung in-introduce na kaaway na for pleasure. Kaya ang pagdami po ng tao doon, hindi sobrang bilis na kagaya na nangyayari sa ngayon. Naintindihan natin? Ha? Hindi na ganun kasimbilis. Ibig sabihin, may kapanahunan ipapahintulot ang Panginoon para mangyari ang mga ganoong bagay. Sabi si Amen? Sige po, purihin ang Panginoon. Ako'y naniniwala na ito ay klaro sa bawat isa sa atin. Ha? Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin, banal at